Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon na muli po tayo nabigyan ng pagkakataon na magpahayag ng salita dito sa ating pang-umagang gawain, ang tinapay mula sa langit. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na sa umagang ito, Panginoon, ay aming inuuna na pagnilayan ng inyong salita na inyong inilaan para sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, kami inyong pagpalain. Ganon din po ang mga salitang nakahain ngayon. Palain mo ito at maging pagpapala rin po sa mga nakikinig at sino ang mga nakatunghay sa programang ito. Salamat po, O Diyos. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay Israel is defeated before Benjamin again. At ang teksto po natin ay matatagpuan sa mga hukom, Kabanata 20, talata 24 at 25. Ang nilalaman po ng ating mga talata at ang mga anak ni Israel ay lumapit laban sa mga anak ni Benjamin ng ikalawang araw. At ang Benjamin ay lumabas laban sa kanila mula sa Gabaa ng ikalawang araw. At muling nangbagsak sa lupa ang mga anak ni Israel na 18,000 lalaki. Lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos at tayo po'y magpatuloy sa ating pagdinilay-nilay. Sa ating pananaw, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, inaasahan nating agad ang tagumpay. Ngunit ipinakikita ng talatang ito na kahit ang Israel ay lumalaban sa isang makatarungang layunin, muli silang nakaranas ng pagkatalo. Hindi lahat ng pagkatalo ay tanda na pinabayaan tayo ng Diyos. May mga pagkakataong ginagamit niya ang kabiguan upang ihanda ang kanyang bayan sa mas malaking tagumpay at sa mas malalim na pagtitiwala sa Kanya. Sa pagdinilay-nilay po ngayon, mayroon po tayong 3 aral na mapupulot. Una, ang paulit-ulit na pagkatalo ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. 2 beses natalo ang Israel. Maaring iniisip nila, bakit pinahintulutan ito ng Panginoon? Gayon din sa ating buhay. May mga panalangin tila hindi agad sinasagot. May mga laban na paulit-ulit nating tinatalo, ngunit tila tayo ang nabibigo. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa kahit hindi pa natin nakikita ang kanyang layunin. Ayon nga sa Roma 8:28, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Pangalawa, ang Diyos higit na interesado sa pagbabago ng ating puso kaysa agarang tagumpay. Pagkatapos ng ikalawang pagkatalo, hindi na umasa ang Israel sa kanilang lakas. Sa mga kasunod na natalata, sila ay umiyak, nag-ayuno at nag-alay sa Panginoon. Minsan hinahayaan ng Diyos ang pagkatalo upang alisin ang ating pagtitiwala sa sarili at ibalik ang pagtitiwala sa Kanya. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Pangatlo, ang pagkatalo ngayon ay maaaring paghahanda sa tagumpay bukas. Hindi nagtatapos ang kwento sa pagkatalo. Sa tamang panahon at sa tamang paraan ng Diyos, ipinagkaloob niya ang tagumpay sa Israel. Kung tayo man ay dumaraan ngayon sa kabiguan, huwag mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi pa tapos kumilos. Ang bawat pagsubok ay maaaring maging paghahanda sa mas dakilang layunin ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay paulit-ulit na nabibigo, nananalangin ngunit tila walang sagot o pinanghihinaan ng loob, huwag mong isipin na iniwanan ka ng Diyos. Maaring tinuturuan kanyang maghintay, magpakumbaba at higit na umasa sa kanyang kapangyarihan kaysa sarili mong kakayahan. Dito sa ating inaral sa mga talata ay nagpapaalala ng pagkatalo ay hindi palaging katapusan, kung minsan ito ay bahagi ng pagsasanay ng Diyos sa kanyang bayan. Kapag hindi natin naunawaan ang ginawa ng Diyos, manatili tayong tapat. Ang Diyos nagpapaintulot ng pansamantalang pagkatalo ay siya rin nagbibigay ng ganap na tagumpay sa kanyang takdang panahon. Tayo po'y hinahamon sa umagang ito. Huwag mong sukatin ang katapatan ng Diyos batay sa kasalukuyan mong kalalagayan. Sa halip, magtiwala na kahit sa gitna ng pagkatalo, siya ay kumikilos para sa iyong ikabubuti at para sa kanyang kaluwalhatian.
Sa aking pong pagtatapos, mga kapatid, ang ating napag-aralan ngayong araw ay nagpapaalala na ang buhay ng pananampalataya ay hindi laging puno ng tagumpay. May mga pagkakataong pinahintulutan ng Diyos ang kabiguan, hindi upang tayo wasakin, kundi tayo'y hubugin. Ang pagkatalo ng Israel ay laging daan upang sila'y higit na magpakumbaba, manalangin at umasa sa Panginoon. May dinadala kang mabigat na suliranin, kung tila paulit-ulit ang iyong kabiguan, huwag kang mawala ng pag-asa. Tandaan mo na ang Diyos ay may layunin sa bawat pagsubok. Ang ating tungkulin ay manatiling tapat, magpakumbaba at patuloy na magtiwala sa Kanya. Lumakad tayo ng may pananampalataya sapagkat ang Diyos na kasama natin sa panahon ng pagluha ay siya rin magdadala sa atin sa panahon ng tagumpay. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihan Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napakinggan sa araw na ito. Salamat sapagkat pinalalahanan mo kami na kahit sa gitna ng aming makapagkatalo at kabiguan, hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Ama, turuan mo kami magtiwala sa iyong kalooban. Kahit hindi namin nauunawaan ng aming mga pinagdaraanan, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso, matatag na pananampalataya at lakas na magpatuloy sa bawat pagsubok ng buhay. Ingatan mo kami sa anumang kapahamakan, pagpalain mo ang aming mga pamilya at patuloy mong gabayan ang aming mga paglakad kasama mo araw-araw. At ngayon, naway ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikisama at kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumating lahat. Gumabay, mag-ingat at manatili sa atin ngayon at pagpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. So yun po mga kapatid, ang mensahe natin ngayon at nawa tayo pong lahat ay napagpala ng kanyang salita. Pwede nyo rin po itong ibahagi sa iba para naman kayo magsilbing pagpapala din sa kanila. Salamat at magandang umaga at huwag po tayong manghinawa sa pakikinig sa ating pang-umagang programa ang Tinapay Mula sa Langit tuwing 5:30 ng umaga. Maraming salamat po.